is clean, enduring forever. And the judgments of the Lord are true and righteous altogether. Ngayon, i-conclude natin sa verse 10. Lahat yon, yung commandments, yung law ng Panginoon, yung statutes ng Diyos, hindi yun magkakaiba. Lahat yun ay galing sa Diyos at salita ng Diyos. Ano daw yun para sa isang tao? Sabi sa verse 10, it's more to be desired than gold. Mas maganda siyang hanapin kaysa sa ginto. Bakit? They are much fine gold and sweeter than honey and the honeycomb. Okay? Yun daw ang salita ng Diyos. Mabibigyan tayo nito na hindi lang value na pangano. So ngayon, bigyan natin ito ng pag-awit at siguro naman alam niyo to, no? Ano natin? Okay. Magsimula tayo sa verse 7. Kung alam niyo ito, sabayan niyo ako. Then, uulit natin yung verse 7 hanggang sa chorus. Okay? Verse 7 muna tayo. 7. Ang chorus natin ay verse 10. Okay? The law of the Lord. Yun. Okay, ready? Sing. The law of the Lord is perfect. Sing the song. Pwede na tayo makaupo. At yan ang sinasabi ng Bible tungkol sa salita ng Diyos. Bakit siya mahalaga sa isang taong Kristiyano, sa isang taong nakakakilala sa Diyos at sumusunod sa Diyos? Kasi wala na tayong ibang pupuntahan, no? Wala tayong ibang mapupuntahan maliban dito. No? Kung gusto mong malaman kung paano magluto ng isang ulam na hindi mo alam lutuin, sino ang pagtatanungan mo? Di ba? Siyempre marunong magluto, no? Kung gusto mo malaman yung balita, saan ka titingin? Titingin ka sa Google. Titingin ka sa newspaper, okay? Pag may nagsabi sa inyong Facebook, pwede rin, pero maraming fake news sa Facebook, okay? Ibig sabihin, dapat meron tayong tamang pinupuntahan. Ngayon, kung gusto nyong malaman ang tungkol sa buhay, ano ang mangyayari pagkatapos ng buhay na ito, ano ang halaga ng buhay, hindi lang tayo puro pag-aaral, pagtatrabaho, pagkita ng pera, hindi lang yung puro doon. Kasi pag natapos ang lahat ng yon, pag mahina ka na, ang tanong na, saan ka pupunta kung ikaw ay mamamatay? Ang makakasagot na ito. No? Ang Biblia ang makakasagot ng bagay na yan. At ang kaligtasan ay hindi sa kaya mong gawin, kung hindi
sa Diyos. Okay? So, sana kahit sa pagkanta natin ay may natutunan kayong konti, no? So, sa ating pagpapatuloy, tayo ay mag-pray at maghiwa-hiwalay na tayo sa ating mga klase. At make sure na wag niyong sayangin itong araw na ito. Kung meron man distraction, sikapin nyo na makapag-focus sa inyong Bible, sa inyong teacher. At libre lang ang magtanong, kulitin niyo yung teacher niyo, tanongin niyo kung may hindi kayo maintindihan. Kasi mahalaga ang ating mga pag-aaral every Sunday. Let's pray. Manalangin tayo, Panginoon, we ask and pray, Lord, bigyan niyo po ng wisdom mga magtuturo. Lord, pangalawa, yung mga mag-aaral, Panginoon, bigyan niyo rin sila ng open mind and heart and curiosity, Panginoon, para makita ang inyong katotohanan, especially, Panginoon, sa inyong salita. We ask and pray na kayo, Lord, na mag-lead at kayo, Panginoon, ang magbukas ng isip at puso. Kahit, Panginoon, gaano kami, Panginoon, kagaling mag-present, magturo, Panginoon, gaano ka-comprehensive ang aming nagawang lesson. Kung hindi kayo, Panginoon, ang naunguna dito, ay wala po itong kwenta. Bless us, Lord. Give us wisdom. At sa mga nakikinig rin, Panginoon, Lord, kayo mag-guide ng kanilang puso. Papaslamat po kami at kayo, Lord, ang mauna sa aming pong pag-aaral. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you very much. And let's divide our classes. Okay? Sa mga 11, 12 pataas. Okay? Stay na kayo dito. And have your Bibles and notebooks with you. Okay? Para sa mga naiwan dito, ang pag-uusapan natin ay related sa kinanta natin, no? Ang batas ng Diyos. Okay? Okay, mabilis ang review tayo. Quick review. Tingnan natin kung masasagot ninyo ang ating mga last lesson reviews. Okay? So, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa law at ang gospel. Okay? Ang batas at ang gospel o ang mabuting balita. Ang ating title sa article number 13 is the harmony, ang pagkakasundo ng batas at ng gospel. Kasi pag sumunod ka sa batas, ibig sabihin magiging okay ka sa Diyos. Kasi yun ang kagustuhan ng Diyos kung paano tayo mabuhay. So ngayon, kung kaya mo naman palang sundin yung batas, gawin yung gusto ng Diyos, bakit pa kailangan ni Kristo mamatay sa krus? Di ba? Or, possible rin, nabalik na rin natin, yung batas is unachievable, kaya kailangan mamatay ni Kristo sa krus para iligtas tayo. Dalawang perspective na tinitingnan natin dito sa lesson na ito. Pero nagsimula tayo by defining the word law. Ano bang ibig sabihin ng law? By dictionary terms, napag-usapan natin yung law ay isang sistema ng mga batas. Ibig sabihin, ito yung grupo or set ng mga batas na pinapatupad ng isang authority o ng isang government para mag-regulate ng behavior. Bakit? Kasi napag-usapan nga natin nung Sunday na ang batas ang isa sa mga common regulation ng society. Anong ibig sabihin nun, Brother David, ng isang common regulation ng society? Kung walang batas, imagine kung gaano ka-chaotic ang Pilipinas, no? Ngayon pa nga lang na may batas. Di ba? Ang gulo na. Tanggalin mo pa kaya yung batas, no? Meron na ng batas, minsan na inaabuso pa. Paano kaya pag tinanggal pa yung batas? Kaya, very important sa isang
when we say government, ito ay isang body na nagre-regulate sa mga tao, nagbabantay sa mga tao, nag-enforce ng mga batas para maging maayos ang pamumuhay ng isang bansa. At merong iba't ibang form ng government. Sige. Princess, ikaw nag-iisip dito. Ano ang form ng government ng Philippines? It's what? Starting with letter D. Tayo ay isang malayang bansa. Malayang klase na ang boses ay ang mga tao. Anong klaseng form ng government yan? Starting with letter D. Second letter E. Yan. Democratic government. Ibig sabihin, malayang boses ang tao at may boses ang tao. Okay? Meron namang isang tinatawag na monarchical at meron pang ganung mga bansa. One example is Japan, no? Meron pa silang mga nasa bilang mga king and queen. Also, yung England ay isa rin doon, no? And meron pang iba pang form ng government. Pero lahat ng government ay merong mga rules, no? Mga grupo ng mga batas na pinapatupad nila para yung gusto nilang pamumuhay ng isang bansa ay matupad. Sa atin merong freedom of speech, no? Pero sa China, hindi ka dun pwede mag-post tulad ng ginagawa ng mga social media influencer dito na malaya sila mag-post ng kanilang opinion against the government, no? Or against someone. Sa China, pag ikaw ay nag-post doon, meron silang ranking system na tinatawag o yung mga points ng isang tao ay nakabase sa points na ito, mababawasan ng iyong tingin sa mata ng ibang mga Chinese, no? Or ang pinakamahirap doon ay ikaw ay bibigyan ng offense ng government dahil ikaw ay merong post o yung actions mo ay parang nagpapakita na against ka sa government, no? Ibang klase, hindi sila democratic. And that's all right kasi yun ang kanilang pamamalakad sa kanilang bansa, no? So, anong ibig ko sabihin? May iba't ibang rules ng kada bansa at kailangan yun para ma-regulate, para maging maayos ang pamumuhay ng tao. Hindi nyo ba alam, 70% ng reason kung bakit tayo ay mapayapang nakapag-aaral, mapayapang nakapagtatrabaho, dahil sa mga batas na nilagay sa sistema ng government. No? At, ito pa, hindi natin pinag-uusapan ng politics pero bigyan ko lang kayo ng isang idea, no? Yung isang idea is this: kung bakit ang isang bansa ay mapayapa na alam nilang meron sa kanilang magtatanggol sa mga tao na magsusubok na guluhin ang kanilang bansa na mga tagalabas, okay? Ay dahil merong batas na magkaroon ng isang grupo ng tao na magbantay sa ating bansa o sa soberano ng ating mga bansa. Yun yung ating mga sundalo, mga kapulisan. Okay? At saan po nanggagaling ang kanilang mga sweldo? Doon rin sa ating mga taxes, no? So, ibig sabihin, kung bakit tayo malaya nakakagawa ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay, dahil merong mga nagbabantay at merong mga nag-ano. At yun ay kasama sa mga rules na nakaset up sa ating government. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga ang government. Ina-argue ko sa inyo ngayong umaga, mahalaga ang government sa isang bansa. Kasi kung hindi, it's chaotic. Secondly, mahalaga yung rules because without the rules, it would be chaotic. May mga namumuno, pero paano kung paiba-iba yung isip nila?
Ngayon, ang sabi mo, ito dapat ang mga Pilipino, dapat ganito. Next day, iba na naman yung feeling niya. Dapat hindi ganito, di ba? Pagkakaiba lang, naiba lang yung gising niya. Tapos, iba na rin yung kanyang desisyon. Di ba? Kaya mahalaga ang rules, mahalaga ang tinatawag na law. Kasi yung law ay hindi pwedeng, di ba? Kahit na may pera ka, sobra lang, konti lang ang pwede mong maiikot sa batas. Ngayon, when we implement that kind of picture sa batas ng Diyos, yun ay isang napaka-different na area or jurisdiction. Bakit? Kasi ang involved sa batas ng Diyos ay ang buhay ng tao. Hindi pamumuhay ha. Iba yung pamumuhay. Kung hindi yung literal na buhay ng isang tao. At nalaman natin nung Sunday na ang rules or system of rules na nanggaling sa Diyos ay is regarding kung paano mabuhay ang isang tao. At yung unang batas na nakita natin, no? Unang batas, yung unang command na narinig natin na nanggaling sa Diyos, ay nakita natin doon sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Kung saan nabasa natin na iniutos ng Panginoon, Diyos, sa lalaki, ang sabi niya, malaya kang makakain ng mga prutas mula sa mga punong kahoy, sa halamanan. Pero sabi sa verse 17, subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama o yung tree of good and evil, ay huwag kang kakain. Dahil sa oras na kumain ka ng prutas na yon, sabi ng verse 17, ikaw ay mamamatay. Tiyak na mamamatay. Ito pinag-uusapan natin. Ang problema dito, yung simpleng clear instruction o rule ng Diyos na sa lahat pwede kang kumain maliban lang sa isang puno lang talagang hindi mo hahawakan, hindi mo pupuntahan, hindi mo kakainin. Isa lang. Lahat pwede mo kainin. Pero ang tao ay may sariling gobyerno. May sariling kagustuhan. And what happened? Ano nangyari? Ang tanong, is kinain o hindi? Kinain. Di ba? Alam nyo ba na karamihan ng mga nahulog sa kasalanan, ang reason is their curiosity. No? Malaki ang danger nito sa mga pinanganak ng nasa Kristiyanong pamilya. Bakit? Hindi pa nila na-experience ang pag-inom ng alak, pagsigarilyo, no? Na commonly nakikita nila sa mga kaklase nila, no? Or yung mga bagay na hindi dapat gawin ng isang normal na mananampalataya ng Diyos. Napakadaling mahulog because of curiosity. Meron yung idiom ang sabi ng idiom, curiosity kills the cat. No? Ganun kalakas ang curiosity sa isang tao na pagka na-intrigue ka sa isang bagay, hindi ka titigil hanggang hindi mo ma-identify o ma-reveal lahat ng information doon sa bagay na yon. And then, late mo nang malalaman na dangerous pala yung pinasok mong mga bagay. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, ang problema is this. The problem is, man transgresses God's law. Ang simple ng binigay ng Diyos, pero nilabag ito ng tao. No? Parang kung papakinggan mo siya, parang very technically, okay, nagkasala ang tao. Pero kung hindi nyo maiintindihan yung psychology nito, no? Yung psychology kung paano siya nangyari,
si Eve, alam niya na bawal talaga yun hawakan. Alam niya na bawal yun hawakan. Alam niya na sinabihan ito si Adam, at siya mismo nagsabi sa serpent na pag hinawakan niyan, thou shalt surely die. Pero nung nagsabi yung serpent na hindi magiging kayong parang Diyos. Ay, talaga. Magiging kayong parang Diyos, di ba? Hindi nyo ba nakita yung Hindi nyo ba nakita yung pattern, no? Pwede natin siya actually ilagay yung pattern na to sa lahat ng kasalanan sa buhay ng isang tao. For example, sa pinakasimpleng kasalanan ito, yung pagsisinungaling. Sa pagsisinungaling, bakit sa tingin nyo ang isang tao ay magsisinungaling? Diba? Dahil pag nandoon siya sa sitwasyon na siya ang ituturo doon sa kasalanan na yon, sino ba namang gustong maturo? Di ba? Kaya mas pipiliin kong magsinungaling. Or, pwede rin naman na ang pagsisinungaling niya dahil gusto niyang makaramdam ng pagtataas sa sarili. No? Hindi nyo ba alam na ang simula ng lahat is always, diyan sa temptation na yan, no? Is always a benefit of self. So, ang pagtransgress sa law, yan po ang tinatawag na sin. Ganun na siya kasimple. Pag tinanong natin, ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi napakahirap o komplikadong salita. Pag sinabi natin kasalanan, meron kang ginawang mali. But the Bible clearly tells us, defines us what sin is. Sin is the transgression of the law. Paglabag sa batas. Batas nino? Ng Diyos. Kasi wala namang pinag-uusapan na batas dito maliban sa binigay ng Diyos na batas kay Moises at sa mga Israelita. At pag lumabag ka doon sa batas na yon, ikaw ay kahit sa Romans, ito sinasabi na the wages of sin is death. Ipag-pray natin na one day or next year, pagtapos nitong Articles of Faith, madaanan natin ang Hebrews. Nagde-devotion ako sa Hebrews at nandoon yung comparison ng Old Covenant at ng New Covenant pagdating sa comparison ng pagbayad ng kasalanan doon sa lumang tipan, kung paano yung mga Israelita napapatawad ng Diyos, kumpara sa let's use the word, mas better na paraan at mas effective na paraan. Pero hindi nung sinasabi na mali yung unang binigay ng Diyos. Kung hindi ang sinasabi, yun ay para lang ipakita na merong mas magandang paparating. Na hindi lang magbabayad at maglilinis sa tao, kung hindi, pati yung konsyensya niya sa kasalanan ay malilinis. Yung guilt niya sa kasalanan ay malilinis. Let's pray for that, no? Pero for now, doon muna tayo stick. Ang kasalanan ay paglabag sa batas. Yan. Let's open our Bibles on Romans chapter 3, verse 20, then verse 31. Ito ang gusto ko dyan na makita natin ngayong umaga. About the law. What is the law? This is the law. Romans chapter 3, verse 20. Okay? Are you there? Say amen. Diyan na ba kayo? Okay, Romans 3:20. Diyan na po ba kayo? Say amen. Okay. On verse 20, we will read this. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Bakit? Ibig sabihin, kahit palang gumawa ka ng batas ng Diyos, ay hindi ka mapapalaya,
Hindi ka idideklarang malinis sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil ito ang purpose ng batas. Ano daw? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang ano daw? Ay ang pagkilala ng kasalanan. Ibig sabihin, ang purpose ng law ay para ipakilala sa atin na merong mga aksyon o mga bagay na hindi tuwid, na hindi maayos, na hindi banal sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, paikot-ikutin na, hindi, kasi ito ang nararamdaman ko, ito yung gusto kong gawin. It doesn't matter. Bakit? Kasi ang batas ng Diyos ang nagde-determine kung ano ang baluktot. No? Hindi mo pwedeng sabihin sa batas ng gobyerno na hindi, dapat baguhin yan. Di ba? Kailangan meron pang isang mambabatas na kailangan i-prove, i-argue, no? Mag-author ng isang batas pa para mapalitan o madagdagan ng isang batas. Di ba? Pero, pagdating sa Diyos na isang banal na Diyos, makapangyarihang Diyos, walang simula, walang katapusan, all-knowing, ibig sabihin, alam niya ang past, present, future, lahat ng complexities sa mundong ito, pati yung mga forces sa mundong ito, alam niya yon. Bago pa madiskubre ng tao yung iba't ibang klaseng mga energies at forces sa mundong ito, ang Diyos kinonstruct at inarchitect ang mga bagay na ito. Mga kaibigan at mga kapatid, pag nagbigay ng batas ang Diyos, nakakatakot na questionin ng isang tao ang batas ng Diyos. Diba? And that's why, gusto ko pa sa inyo ipakita ito. Dahil ang una natin ditong kailangan i-note, sa pamamagitan ng batas, through the law, we become conscious of sin. Dahil sa batas, nalaman natin kung ano ang mali. Thou shall not murder pala. Hindi pala okay yung pagpatay ng tao o kahit na anong o kahit na sino. Kahit nagalit ka pa sa kanya, hindi okay yung pagpatay. No? Dahil rin sa batas, natutunan natin na hindi pala okay yung asamin mo, no? Or ikuvet ang kinin yung hindi naman sa'yo. At dahil din sa batas, natutunan natin na hindi pala pwede ang pagnanakaw. Di ba? At hindi lang yon. Sa unang 5 batas ng Biblia, nalaman natin na dapat wala kang ibang Diyos maliban ng Diyos. No? Wala kang ibang binibigyan ng mataas na importansya o value sa buhay mo maliban sa Diyos. At nalaman rin natin na ang pangalan ng Diyos ay hindi ginagamit kahit saan-saan. No? Kung may naririnig kayo ng ganon, hindi ba kayo natatakot para sa kanila? No? Na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa isang bagay na walang kabuluhan. Or expression nila yung word na God. No? Ginagawa na lang nilang expression. Kung tinotolerate nyo yun, basahin yung 10 Commandments. Hindi pa kayo naaawa sa kanila na ginagamit nila yung pangalan ng Diyos ay isang walang kabuluhan. At ang sabi sa batas, ay huwag dapat gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan. Pinapaalam ng commandments ng Diyos ang kasalanan. Okay? Now, here's the good side. Okay, nandun tayo. Malalaman natin yung kasalanan,
Pero yung doon sa kinanta natin kanina, ito rin yung katotohanan. Psalms 19:7. Dapat memorasyon ito, kinanta natin kanina eh. The law of the Lord is, is perfect. Ano ibig sabihin ng perfect? Is flawless. Wala ka makikitang butas or pwedeng room for argument. Saan? Sa batas ng Diyos. Sa Ten Commandments siya, wala ka makikitang pwede mong i-argue. Hindi, siguro naman pwede kang magnakaw pagka ganito or pwede kang pumatay pagka ganito. No. Wala kang room for argument dyan. It's flawless. But in that sense also, kung ikaw ay tagasunod ng Diyos, masisigurado mo na ang gumagawa ng mali, nasa kanila ang mata ng Diyos. At sa sumusunod sa batas ng Diyos, nasa kanila rin ang mata ng Diyos pagdating sa kanilang mga ginagawa. Walang nakakatakas sa mata ng Diyos. At ang batas ng Diyos is perfect, sakdal, na nagpapanauli ng kaluluwa. Ano nagpapanauli? Ang word dyan is converting the soul. But the very word na pwede natin maigamit sa word na converting is this: restoring and refreshing the soul. Ibig sabihin, ito ay nakakapagbigay ng bagong buhay sa ating kaluluwa. No? Mahalaga na makita natin na ang batas ay hindi lang para sa pananakot. Ay, huwag kang gagawa ng ganyan, ha? Huwag kang gagawa ng ganyan, ha? Di ba? Dapat makagraduate na tayo sa ganun. Mag-graduate na tayo, ay nakakatakot gumawa ng mali. At makapunta tayo doon sa level na, ay salamat. At totoo itong batas na ito. Walang mapapahamak, walang maagrabyado, walang magagawa ng mali. That's the assurance of the law. That's the refreshing assurance ng isang batas. No? Pero pag ito ay batas ng Diyos, iba po, no? Binibigyan ito ang isang Kristiyano ng seguridad at ng assurance na kahit na yung ibang tao ay gumagawa ng ganitong bagay at susunod ka sa Diyos, meron tayong kasiguraduhan sa Diyos na na nakikita niya ang ginagawa natin, na hindi sayang ang ginagawa natin. Diba? So hindi ka maghihinayang, sayang pala kung sinubukan ko pala yun, o di sana. Diba? O di sana, na-experience ko. Diba? Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang ganda ng sinasabi ng verse na ito. The law of the Lord is perfect to restore and refresh the soul. Okay? Not only that, punta ngayon tayo doon. So, ngayon, ibig mo sabihin, Brother David, na yung batas ay na binigay ng Diyos para sundin ng tao. So, pwede pala tayong sumunod na lang, di ba? Sa batas. Pero kung naalala niyo yung nabasa natin kanina sa unang point natin, sa Romans chapter 3, verse 20, ang sabi doon, walang tao ang mapapawalang sala dahil sa batas. Dahil ang purpose ng batas ay ipaalam kung ano ang kasalanan. Okay? At idirekta tayo, syempre, kung ipapakita doon kung ano yung kasalanan, malalaman mo yung kasalanan mo. So, idedirekta tayo ng batas. Saan? Doon sa solusyon. Kung may problema, may solusyon. Ang problema ay sa batas, hindi yun lahat masusunod mo. Ang problema doon, magkakasala ka dahil hindi mo masusunod ang lahat ng batas. Kaya ang purpose ng batas ay ituro rin tayo saan? Ituro tayo sa solusyon. Ang problema,
ay ang batas, hindi ka nito maliligtas kasi hindi mo kaya gawin ang lahat ng batas. Kung hindi, ang pangalawang purpose ng batas, hindi lang i-reveal, kung hindi ituro tayo saan? Sa solusyon. At ang solusyon ay hindi matatagpuan sa batas, kundi matatagpuan saan? Doon sa isang tao na nakagawa ng batas. Tinupad niya ang batas, kaya kaya niyang bayaran ang kasalanan ng taong lumabag sa batas. Nakita niyo yun? No? Yung nakalabag ng batas, binayaran ng isang taong sumunod sa batas. Let's open our Bibles on Matthew chapter 5, verse 17. Excuse me. Matthew 5, verse 17. Andiyan na kayo, say amen. Amen? Sabi sa verse 17, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang, ano yung word? Tuparin, fulfill the law. Ibig sabihin si Kristo, nung dumating siya, hindi siya tulad ng inisip ng tao, ay, pag naniwala ka na kay Kristo, hindi mo na kailangan sundin yung 10 Commandments. Basta na kay Kristo ka, okay na yon. Dadalhin ka niya doon sa Panginoon at sa kalangitan. Tama yon in the half part, pero pagka hindi mo kinonsider na si Kristo pala ay hindi lumabag sa batas kundi sumunod, that's a big factor. Bakit? Kasi ibig sabihin, no? Hindi mali yung batas na binigay sa Old Testament. Tama yung batas na yon, pero ito lang ang problema. Walang nakakakompletong gumawa ng 10 utos ng Diyos o ng 10 commandments ng Diyos. And that's the reason kung bakit sabi sa Romans, lahat ay nagkasala. Walang matuwid, ni isa walang natagpuan na matuwid. For all have sinned, but come short of the glory of God. Walang nakaabot saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot. No? Ang sabi pa doon sa isang verse sa Romans, for the wages of sin, pakilabas ko nito sa Romans chapter 3, for the wages of sin is death. Pero meron pang but yun. Ito yung mahalaga yung but. But, ano yung sunod? The gift of the sweldo ba? The sweldo of God? No? Hindi. Ano yung word na ginamit? The gift of God is what? Is eternal life. Tingnan nyo to. True. Sa pamamagitan nino? Christ Jesus our Lord. At paano tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan? No? Dahil ang buhay na walang hanggan ay hindi dapat ibigay sa mga rebelde, sa makasalanan, at sa mga suwail sa harapan ng Diyos na lumalabag sa batas, na ang sinasabi ng batas ay ang pagiging matuwid, pagiging banal, pero pag lumabag ka doon, sa tingin nyo okay lang yun? Hindi. And that's why kailangan natin maibalik ang Biblia sa mga eskwelahan at sa lahat ng dako ng mundo. Bakit? Kasi gano'n na kababa ang moralidad. Yung moral standards ng tao. People are becoming immoral every day. Palala po ng palalayan. No? Dati, hindi pa kinoconsider ng mga tao yung pagli-live-in. No? Napaka-sacred ng kasal. Ngayon, very normal na. Anong tawag doon? Pagka ang dalawang tao na hindi kasal ay gumagawa ng pang mag-asawa. Tawag ng Bible doon is fornication.
See that? Pero okay na yun sa mga kabataan ngayon. Why? Kasi ganun na kababa ang tingin ng tao sa morality, sa moral values na itinuturo. No? Kailan ba naituro ulit sa school nyo yung tungkol sa mga batas ng Diyos? No? Narinig ko last time doon sa isang high school. Noong panahon namin, values education eh. Ang tawag na yata sa inyo ngayon is EP na, di ba? Edukasyong mapapahalaga, di ba? Yung tungkol sa mga virtue, di ba? Pero hindi na emphasis yung tinatawag natin doon na dapat moral standards ng isang tao. Sagrado ang kasal, ang lalaki ay dapat ang nagpo-provide at nagli-lead sa isang tahanan, no? Ang mga bagay na minsan pag-akala natin ay okay lang, especially pagdating sa tinatawag, ito ang hirap nito na topic, yung ngayon pinaglalaban ng ibang tao, yung topic ng abortion. Napakahirap niyan, no? Pero hindi tayo dapat mamili kung sino yung tao at sino ang hindi. No? Kasi meron niyang kaparehas eh. Kung mamimili ka kung sino ang tao at hindi, di para ka ring si Hitler. Ito, mga tao, ito para lang itong ito hindi ito tao kaya, di ba? Anong ginawa niya doon sa mga biktima niya ng World War? Nilagay niya sa isang gas chamber, yung mga tao nandoon para lang mga manok. Tapos pinausukan. Diba? Ganun kalala pagka inisip mo na hindi tao ang isang tao. Diba? Napaka-grueling na pangyayari ngayon sa panahon natin. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, huwag niyong iisipin na pag na kay Kristo na kayo, pag sumusunod na tayo kay Kristo, niligtas ka na ng Panginoon sa Kristo, ay okay na, hindi na tayo sunod sa batas. No. Pumunta si Kristo, hindi para sirain, putulin ang batas, kung hindi para tuparin ang batas. Dahil nung nagbayad siya sa cross para sa iyo, hindi siya suwail sa batas. Sinunod niya yung batas para bayaran niya yung mga hindi sumusunod sa batas. Nagets natin? Kaya Christ fulfilled the law and it was not destroyed. Hindi nawala ang batas. Now, di ba ang batas nagbabago? Over the time, nagbabago ang batas. Kaya yun ang mahalaga eh. Kasi sa government, nag-iiba-iba ang mga naghahawak ng posisyon. The difference is with God, God never changes. Kung ano yung kanyang absolute truth nung simula, ganun pa rin yung absolute truth niya hanggang ngayong panahon. Ang kanyang kabanalan, ang kanyang hustisya ay hindi nagbabago. Diba? Kaya kung akala mo na ito-tolerate ka ng Diyos, Lord, alam ko yun nangyari kay David, pero nakikita mo yung puso ko. Diba? Gusto ko gawin ito. Pagbigyan mo na ako, Lord, ngayon lang. Tapos pagtapos mo gawin yung kasalanan, sabi ng doon sa church namin, pag gumawa ka ng kasalanan, makakaramdam ka ng sakit. O papaluin ka ng Diyos. Malaya pa ako. Mga kapatid, i-consider yung ganyan. Merong mga taong hindi nakakaranas ng sakit o hustisya sa lugar na ito.
Dahil hindi dito ang ganap na hustisya. Ang ganap na hustisya will always be the eternal damnation and the justice of God para sa mga makasalanan. And that's hell. Impyerno ang pupuntahan ng mga taong wicked at mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, whenever you look at one thing in the Bible, always consider the characters of God and the attributes of God. So pag sinabi natin ang batas sa ating gobyerno ay ito ay pwedeng mapalitan, ma-amend, pero ang batas ng Diyos ay hindi ma-amend. Bakit? Because God is not a changing God. Hindi napapalitan ng Diyos. God is the same from the beginning ng ating timeline, but God is never to have a beginning. He is infinite. At wala rin siyang end. Look at Luke chapter 16, verse 17. Ano yung sabi dito? Favorite natin ito. Okay? Tandaan natin, usually ginagamit po ito ng mga pastors talking about the Bible. But specifically, this is talking about the law. On verse 17. Luke chapter 16, verse 17. Are there say amen? Basahin natin. Ngunit, mas madali pa para sa langit at lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit saan? Sa kautusan. Ganon ka-authoritative, ganon ka-objective, ganon ka-importante ang law ng Diyos. Ang point natin dito sa verse na ito, the law will never be void nor gone. The law will never be void or gone. Pakilabas ng ating points dyan. Okay? Never maalis ang batas. Dahil ang batas ang nagre-reveal ng kasalanan ng tao. Okay? At hindi lang yun. No? Pupunta tayo sa pinakahuling verse. Pinakahuling verse na pag-usapan natin this morning. And after this, Q&A tayo. Kasi tungkol ito sa batas no? Let's have a Q&A, pag-usapan natin kung meron kayong naiisip about this, about the law, about mga technicalities about the law. Pag-usapan natin at masaya to for sure. Okay? Let's go sa Romans chapter 3, verse 31. On your Bibles, please, Romans chapter 3, verse 31. Tingnan niyo ito mabuti. Okay? Tingnan niyo ito, ha? At para rin ito sa mga kapatid nating Kristiyano na nagsasabing, dahil nananampalataya ka na sa Diyos, dahil sumusunod ka na sa Diyos, ay okay na. Okay na walang batas. Okay na hindi ka na sumunod sa batas. Look at this. Verse 31, sabay-sabay tayo. Ready? Read. Do we then make void the law through faith? Ano yung sabi dyan? Ni Paul. Ano yung sabi ni Paul? God forbid. Hindi porke mananampalataya ka na tatanggalin mo ng batas ng Diyos. Ay hindi, basta through faith. Faith na lang tayo. Hayaan na natin yung sa mga Hudyo lang yun. No. The law of God is for every God-believing Christians. If you are God-believing, sakop tayo lahat ng law. It's a universal, objective law. Ibig sabihin, kahit na ang isang hari ay kumontra sa batas ng Diyos, wala siyang magagawa dahil mas mataas ang authority ng isang eternal God, eternal, omnipotent, and powerful God sa isang hari na namamatay. The
The law of the Lord is perfect, converting the soul. You see that? Kaya ang tanong dito ni Paul, napakaganda. Tingnan nyo. Kung gayoy, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Dahil nananampalataya ka na ngayon, okay lang, sumunod ka sa Diyos ng walang standards, walang basta yung kung anong nararamdaman mo when you are in faith. Sabi ni Paul, God forbid. Huwag nawang mangyari. Kundi, tingnan niyo po ito yung mahalaga para ito sa ating lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa Diyos, sumusunod kay Kristo, para ito sa ating lahat. Kundi, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Pinagtitibay nino? Sino magtitibay? Si pastor? Sino yung mga leader sa church? Sino? Natin. Tayo mga Kristiyano, dapat i-establish natin sa inyong mga tahanan, mga magulang, sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga opisina, i-establish nyo ito. Ang batas ng Diyos. Kung sa bahay ninyo, nakitaan nyo narinigan nyo ng isang bagay na alam nyong labag sa Diyos, i-correct nyo. Dahil mga kaibigan at mga kapatid, the law is very important to man because it reveals their sin. Nakuha po ba natin? Okay? So in conclusion, labas mo ito doon. In conclusion, sa ating article of faith, we believe that the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government. Of His moral government. Wala na kayong hahanapin pa. Pag nagtanong kayo, Lord, ano po bang gusto niyo, Lord? Ipakita niyo sa akin ang will niyo. Hindi na ng Panginoon kailangan ipakita. Tingnan mo ang batas ng Diyos at makikita mo ang gusto ng Diyos. Hindi mo na kailangan humiling pa ng shooting star para malaman kung ano ang will ng Diyos. Buksan mo ang iyong Biblia at sabi doon, thou shalt not have other gods before me. Thou shalt not kill, thou shalt not steal. Nakita po natin yun? Mga kaibigan at mga kapatid, we believe that the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government. Bago tayo pumunta sa ating Q&A, basahin natin ng Romans chapter 4, verse 1 to 5. Ang ganda nito, no? Ito ang transition natin galing sa batas. Next week, pag-aaralan natin ano ang relasyon ng batas sa gospel. Natutulungan ba ng batas ang gospel? Or ano ang kinalaman ng batas sa gospel? Okay? Romans chapter 4, verse 1 to 5. Diyan na kayo, verse 1, ay sisimulan ko magbasa. Diyan na kayo, say amen. Verse 1, babasahin ko. Ano ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? So, ibig sabihin, ang kausap dito ni Paul ay mga ano? Kung ang ninuno nila ay si Abraham, sino kausap niya? Mga Hudyo. Good. Sapagkat kung si Abraham ay itinuring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki. Ngunit hindi sa Diyos. Meron siya ipagmamalaki. Kasi nagawa niya. Ngunit hindi daw sa Diyos. Walang makapagmamalaki sa Diyos na, Lord, nagawa ko yung batas. Yes, kumpleto. Hindi ka makapagmamalaki. Pwede ka magmalaki sa tao, pero sa Diyos, walang ano yan sa Diyos. Kasi alam niya ang puso ng tao. Verse 3, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan?
Sumasampalataya si Abraham sa Diyos at yung kanyang pananampalataya, iyon ay ibinilang sa kanya na makatuwiran. Yung kanyang pananampalataya. Ang tanong, nung nanampalataya ba si Abraham, nakaupo lang ba siya? Gumawa siya. Dinala niya yung kanyang anak. Lumabas siya doon sa lugar. Sumunod siya sa gusto ng Diyos kahit di niya alam kung ano pupuntahan. Nakita niyo yun? Hindi ibig sabihin, nananampalataya ka lang. Nananampalataya ka, sumusunod. Kaya wag niyong babalik na rin. Hindi tayo sumusunod para maging maayos sa Diyos. Kung hindi, nananampalataya tayo para sumunod at doon tayo malulugod ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa pananampalataya mo na gumagawa. No? Verse 4, ngayon sa gumagawa, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya. You see that? Dahil kung ikaw ay nagtrabaho para ikaw ay bigyan ng Diyos ng kaligtasan, ikaw ay sinwelduhan. Kaya ang sabi ng verse 4, kung gumagawa ka, yung kabayaran ng ginawa mo, hindi na siya ituturing na biyaya. Ang tawag sa kanya ay kabayaran o sweldo. Kundi siyang talagang nararapat. Diba? Tandaan niyo po yan. Wala tayong kayang gawin para makuha ang kaligtasan. Wala kang kayang gawin para pagtrabahuhan ng kaligtasan. May nagtrabaho na para dyan. At iyan ay regalong tatanggapin mo lang. Wala kang pinagtrabahuan dyan. May nagdusa at naghirap para dyan. Verse 5, lastly. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi, ano daw? Sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masamang tao. Ang kanyang pananampalataya ay ituturing na katuwiran. Yan ang link ng batas sa gospel. Nakita niyo yan? Hindi sila magkakontra. Kung hindi dahil sa batas, nalalaman ng tao na wala siyang kayang gawin para abutin ang grasya at regalo ng Diyos. Kung hindi ang Diyos ang gumawa para ibigay ang regalo sa atin. Dapat maging malinaw ito sa ating mga Kristyano. Napakalinaw sa mga bersikulong ito. Mananampalataya ka sa Diyos. Ituturi ka niyang ganap. Papalayain ka niya, papatawarin ka niya, at babaguhin niya ang iyong buhay. Nakuha po ba natin? Wala kang kailangan i-prove. Ang kailangan mo lang, isuko mo yung kasalanan mo sa Diyos. Baguhin mo ang isip mo at panampalatayahan mo yung tanging bagay na makapagliligtas sa iyo, yun ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba ang makapagbibigay ng kaligtasan maliban sa ginawa ni Kristo. Naniniwala ba kayo doon? No? That's the relationship of the law and the gospel. Okay? May natutunan ba this morning? Okay, amen. Since may time pa tayo, punta tayo sa Q&A. Okay. Sino ang may katanungan? Okay? Sino ang may question? Pagdating sa ating topic. Okay? Kahit mga naisip nyo lang, or kung may naalala kayong batas or isang common na problem ngayon sa mundo na tungkol sa tungkol doon sa Ten Commandments, pwede natin pag-usapan, no?
One, one good example dyan ay yung mga bagay na ginagawa ngayon ng mga left, no? Na kung saan ipinapatuloy nila yung hindi maayos na agenda, okay? Pwede natin yung pag-usapan ngayong umaga, okay? Mike. Meron bang question? Sige po. Questions, meron ba? Dahil kung wala kayong tanong, ako magtatanong sa inyo. Wala bang question? Wala naman. Okay, sige. Let's have a grabe recitation, no? Parang school talaga eh. Hindi naman. Okay. So ito. Okay? Unang question ko sa inyo. Okay? Ang first question ko sa inyo is ito. Okay? Pakinggan nyo mabuti at hindi ito yes or no lang ha. Ito ay may mga nuances. Ibig sabihin, meron tayong mga considerations at iba't iba ang senaryo ng mga bagay na ito. Okay? Magsimula tayo dito. Simulan natin doon sa pinaka-common na sin. Okay? Ito. Okay lang ba? Okay? Okay lang ba sa isang Kristiyano? Tara ha? Maririnig natin ito, ang mga kaano nyo. Okay lang ba sa isang Kristiyano ang magsinungaling kung ito ay makapagliligtas ng tao? Okay. Yan ang unang tanong. Sige. Tingnan natin. Diba? Example, merong hinahabol ng mga masasamang tao. Pumunta sa bahay nyo. Tapos, nagtanong ko kung pwede nyo ba akong itago, no? Ngayon, dumating yung mga masasamang loob, nagtanong, nakita mo ba, nasaan ba yung tumatakbo kanina? Hindi nagsinungaling ka ngayon, ay, hindi ko alam eh, kakagising ko nga lang eh. Di ba? Yun yung question ko, okay lang ba yun? Okay, tingnan natin. Sige. Sino ang gusto sumagot? Kung wala magtataas ng kamay, magtuturo ako, ha? Grabe recitation, no? Sige. Anyone? This is actually a very good na philosophical question pagdating doon sa sin of lying. Okay? Diyan natin makikita ang inyong perspective pagdating sa pagsisinungaling at kung ano ang tolerable at hindi. Okay? Anyone? Sige. Dahil ang may hawak ng mic ay si JM ang mauuna. So, JM, sige JM. Ikaw, anong perspective mo pagdating dyan? Okay lang ba sa isang Kristiyano ang magsinungaling kung meron itong maisasalbang buhay? Yan. Hindi ito yes or no answer ha. Explain mo at kung bakit yes, kung bakit no, i-prove mo kung bakit. Sige. Go. Sige. Start tayo doon. Yes or no? Grabe, nag-iisip pa. Hindi, perspective mo lang. Sige. Sa perspective ko po doon sa ano na yun is kung as Christian po no po siya. Hindi po siya okay since sabi nga yung pagsisinungaling is para lang, kapantay lang siya ng pagpatay kumbaga, 'di ba? Since sin din naman yung yung pagsisinungaling. Then Okay, sige.
i-play out natin yon in practicality. Example, ulitin ko example ko kanina. Dahil lang sabi mo no, at masama, which is tama naman, biblically tama yung pagsinungaling, merong isang binubuli na tumakbo sa bahay nyo at nakitago. Ngayon nung dumating yung mga bully, nagsabi, asa na yung tumatakbo? Dahil sa yung perspective ay tatayo ka doon, bawal magsinungaling, ay nandito, nakatago. So ganun, ang sige. Guys, tandaan nyo, itong pinag-uusapan natin meron tong mga moral nuances. Okay? Pero ang kailangan natin dito tingnan is itong moral na dilemang ito ay ikaw ay mafo-force na pumili sa dalawang conflicting moral obligation. Sumunod sa Diyos na hindi magsinungaling, and the second obligation is to be a good neighbor. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Okay. So, yun ang So, Sige. ayun. So, sa perspective ko, dun sa, halimbawa, may nakitago dun sa bahay namin. Okay. Dun sa bahay namin. Sige. So, ituturo ko pa rin siya. Like, nandito. Pero, Okay, sige. pero since nasa bahay namin, nasa bahay namin siya nagtago, kumbaga, my house, my rules. Talaga, yung ganun. okay. So, House, my rules. ituturo ko lang, nandito yung nagtatago. Pero, kumbaga, kakausapin ko yung naghumahabol kung ano yung reason. Diba? Bakit niya hinahabol? Or what's the bad reason, kumbaga, kung ano ba yung nangyari ba doon sa, kung bakit hinahabol nila yung tao na yon. So, parang magkalinawan, gano'n. Yun po. Okay. So, sige. Meron pa bang ibang magbibigay na answer? Okay, sige. Meron pa ba? Diyan sa Okay. O, sige. Ikaw naman, Princess. Sige. Ipasa mo na dito kay Princess. Dahil pasunod-sunod tayo. Sige. Ay, hindi. Kayong dalawa lang naman. Sige. Paulit po anong question. Sige. So ang question is this. Okay lang ba sa Christian na mag-lie when it can save somebody? Ganyan. Yan. So yung ito doon kay John Mark, ang stand niya is hindi ito okay, kaya hindi ako magsisinungaling, gagawan ko na lang siya ng paraan, sasabihin kong yung totoo, pero gagawin ko pa rin yung best ko para maiwasan ng conflict, which is a good perspective rin naman. And okay yan, sige. Hindi mo na kailangan mag-isip, ikaw lang, perspective mo doon. Sige. Ito lang. Example, para mas mabilis mo ma-apply. Example, meron siya yung na-share na chismis. Yung boyfriend ng best friend mo, may kasamang iba. So ngayon, nalaman mo, no? Ngayon, nagtanong sa'yo yung best friend mo, totoo ba na meron talaga yung boyfriend ko? Yan. Okay lang mo magsinungaling para lang. Okay, sa'yo. Based po sa sinabi mo, chismis man lang. So, wala man po ako karapatan para sumagot doon. Sige, pati baguhin natin. Example, nakita mo. Yan, okay. Wala ka na excuse ngayon, hindi na chismis, ha? Sige. Well, kung in my perspective,
perspective, Sige. if nakita ko yung English. Oh. Hindi, joke lang. Sige. in my perspective, if I saw the boyfriend of my best friend with another woman, of course, I won't lie and I will tell the truth to my best friend. Yan, okay. Dahil, syempre, mas familiar ka doon sa best friend mo. Okay, so, hindi ka maglalay. How about if hindi mo siya kakilala? No? Bigyan natin ng ibang perspective, which is, nagamitin naman natin yung, yung example ni John Mark kanina. So, hindi mo siya kakilala, pumunta siya sa bahay mo para makitago kasi merong mga, let's say, mga bully or mga taong mga may armas na papatay sa kanya. Tapos nakitago sa inyo, dumating sa bahay mo yung mga may armas na gano'n, nasaan ang tumatakbo, ano ang isasabi mo? Yeah. Well, sa perspective ko, I won't say na it's right for a Christian to lie. Kasi nga, lying is still a sin. Pero for me, if I were the person in that situation, Okay. syempre, I would lie. Sige lang. I would lie because I would lie if it means that I will get to help another person. Tapos, syempre, if nalaman nila na nandun tumatago sa akin, baka madamay ako. Yan, baka madamay ka. Which is an okay perspective. Tama yun. Siyempre, baka madamay ka nga naman. Meron ka rin pamilya, di ba? Next. Tapos, maliban doon, ano pang ibang nakikita mo na pwedeng mangyari kung ikaw ay magsasabi ng truth? Sige. If ever magsasabi ako ng truth, malalagay naman in danger yung person na nag-ask sa akin for help. Okay. So, okay yung answer, that's a good perspective. Okay, so, thank you. Makakahinga ka na. Lagay mo na lang yan. Okay. So, nakikita natin merong dalawang, hindi naman sila opposing, no? Ito, bakit hindi sila opposing? Kasi, yung iba are very narrow-minded. Ay, pagka ganun ang senaryo, dapat manatili ka sa Panginoon, huwag ka magsisinungaling. Pero pag nandoon ka, practically, no? So, hindi sila opposing. Hindi sila magkakontrahan. Si John Mark, sasabihin niya na nandoon yung nagtatago, pero hindi niya papapasukin. Si Princess naman, hindi niya sasabihin para mailigtas yung tao. Hindi sila magkakontrahan. Those are true perspective, two views ng mga kasama natin na kabataan. Ito ngayon ang gusto kong makakita ninyo. Yung view ni John Mark, ang tawag doon is a traditionalist view. Na hindi naman siya mali, tama siya, stand with God. Yung kay Princess naman, hindi naman siya mali doon kasi ang sabi niya, ang kanyang premise is this. Mali ang magkasala, pero para mailigtas, you see that, no? Mali ang magkasala, naniniwala ko na magkasala, pero magkakasala ako para lang mailigtas itong tao na ito. Nagigets mo yun? Ang tawag doon is a contextualist perspective. Ibig sabihin, sa dalawang conflicting moral obligation, okay, titingnan mo kung ano yung unjust sa just. Okay? Kung ituturo mo siya at hindi mo siya kayang naprotektahan, you are just saving yourself. Diba? Love your neighbor as you love yourself. Kung paano ayaw mong mapahamak, ganun rin dapat ang mararamdaman mo para sa iyong kapwa. Yun ang nilabag mo. Kung ituturo mo siya at wala kang gagawin para protektahan siya. Gets natin? Nalabag niya po yung
second law ng Diyos na love your neighbor as you love yourself. Okay? So ngayon, it's the same perspective doon po sa lahat ng conflicting views. Hindi po ibig sabihin na yung mga sundalo, alam ng mga sundalo na bawal pumatay, pero pumapatay sila. It's because merong unjust. Either unjust yung nag-utos sa kanila, kaya it's the responsibility na protektahan yung kanilang bansa, or merong danger na threat na paparating sa bansa, kaya kailangan nilang patayin yung mga threat na yon. Hindi ibig sabihin na okay na yung pagpatay, mali pa rin yung pagpatay. Yun yung reason kung bakit ang effect ng pagpatay ng mga sundalo, minsan umuwi sila ng may mga PTSD. No? Ito yung mga post-traumatic na disorder na kahit na tunog lang na maliit ay napapraning sila. Di ba? Ganon ka lala ang effect ng kasalanan. In point naman doon, sa pagiging contextualist, sa perspective ni Princess, ang pagpoprotekta sa isang inosenteng tao from murder, okay, ay mas binigyan niya ng value, okay, kesa doon sa isa na pagsabi ng truth. Nagkasala siya, pero hindi nun ibig sabihin na ikaw ay libre na doon sa pagkakasala na yon. Hihingi pa rin tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil nagkasala ka pa rin, that's the point, di ba? Nagkasala ka pa rin, at ngayon, ito yung lagi yung titingnan po sa lahat ng inyong mga decision making. If ang factor po natin is unjust, sa office, may nag-utos sa'yo na gumawa ng mali. Ang sabi sa Bible, sumunod sa authority. Ano ang pipiliin mo? Kung unjust ito, huwag mong gagawin. Tama? Diba? Kung hindi tama, huwag mong gagawin. Kahit na lalabag ka sa utos. Diba? Gets natin? Pero kung just, kung okay naman yung utos niya, wala namang nilalabag na morality, o okay siya sa wala kang tinatapakan na tao, then that's all right. Pero if you sin, you still need to repent. Gets mo ba natin? Okay? Hindi po ibig sabihin na nakagawa ka ng tama, ay excuse ka na doon sa sin. Gets mo ba? Okay, question. Next. Meron pa bang question? Sige. Meron pa bang question? Wala na? Wala na bang question? Okay, ngayon pupunta tayo sa mga adult. Ito ang question ko sa inyo. For the adults. From philosophical, punta tayo sa theological. Okay? By the way, kung gusto nyo pong makakita ng example sa Bible nung in-explain natin kanina about conflicting views, basahin niyo yung story ni Rahab. Kilala niyo si Rahab? Di ba? Di ba si Rahab ay naglay para maitago yung yan. So yung example ko sa inyo kanina, nangyari yun sa Bible. No? Yun yung story ni Rahab. Meron siyang tinago at nung hinanap sa kanya, ang sabi niya, wala. Kaya nakaligtas yung mga soldier na yon sa kapamakan. Na, ano, princess? Yun na story na yon. Okay. So yung choice mo kanina, ganun din yung choice ni Rahab. Yung bago lang yung kay John Mark. Tuturo ko pero poprotektahan ko siya. Wow, strong person. Yan ang gusto ko kay John Mark. Lalaki. Yan. Ano yun? My house, my rules. Yan. Hashtag John Mark. Okay. May bago tayong ano ngayon. Hashtag. Okay. Sige. For the adults, punta tayo dito. Okay. Doon tayo sa context ng yung young rich man na ang sabi niya ay nagawa niya yung lahat, halos lahat
ng mga Ten Commandments. Pero bakit sabi ng Panginoon ay kulang pa rin ng isa? May hindi pa rin siyang nagagawa. Okay? Bakit? Nagawa niya naman yung lahat eh. Di ba? Pero bakit may kulang pa rin na isa? Okay? Sige. Siguro, start tayo. Dahil lang nauna kanina lalaki, start tayo sa babae. Sige, pili po kayo. Sister Tinay or Sister Emily? Sige. Ay, grabe, tinuro ng anak. Okay. Sister Emily daw. Wala kang baon sa, Tuesday. Okay po, sige. Ay, ayan na. Hello, good morning po. Si Young Richman po ba, siya yung kung nare-recall ko yung kwento niya, siya yung humabol sa Panginoon na yung sinabihan siya ng Panginoon na ibenta na yung kanyang kayamanan at pamigay sa mga poor. Siya po ba Opo, yun? opo. Yun. Yung sinasabi po ng Young Richman doon na halos nagawa na niya lahat yung pero isa lang po kasi yung kulang sa kanya. Kasi nung inutusan siya ng Panginoon na ipamigay niya yung kanyang kayamanan, ay hindi niya po ginawa. Kumbaga doon po siya kasi parang nakikita ako doon, habang binabasa ko yung na yon. Parang nakita ko doon na si Young Richman, naka-attach talaga yung puso niya doon sa kayamanan. Kaya hindi niya kayang i-let go. Kasi 'di ba, kung talagang susunod tayo sa sabi nga baga, kung susunod tayo sa Panginoon, iiwanan natin ang lahat. Opo. 'Di ba? May verse pa nga diyan sa Bible na kahit yung mga magulang natin, iwanan natin para sa or family, iwanan natin para sa Panginoon. Kumbaga, ibig sabihin, lahat gagawin natin para sa Panginoon. Okay. So, Ikikat ko lang po ng konti. So kasi ito, the question kasi niya is simple. Ang question ng Young Richman is, how can I have eternal life? So, kung ang pagkuha ng eternal life, ang sagot ni Christ doon is, gawin ang, kung naalala nyo, gawin ang, keep the commandments. Yun yung sabi ni Christ sa kanila, tapos inilista niya. At doon na nga natin na basa yung mga na commandments. Ngayon, ang sabi nung rich man, lahat ito ay ginawa na niya. ginawa ko simula nung aking pagkabata. So, ito yung nakapagtataka. Kung ginawa niya yung lahat, bakit ang question niya dito? What do I still lack? Ano pa yung kulang ko? Yun yung question niya. Okay? Kasi po baga, 'di ba? Hindi ibig sabihin na ginagawa natin yung, di ba? Halimbawa doon sa 10 Commandments na lang. Nasusunod naman yung 10 Commandments. Pero sinusunod lang yun dahil may alam kasi ako niyan. Sinusunod niya yung 10 Commandments kasi yun daw yung dapat. Pero, 'di ba? Para magkaroon tayo ng eternal life, dapat meron tayong pananampalataya. Kumbaga, baka siguro si Young Richman, gumagawa nga siya ng kautusan, pero wala sa puso niya ang Panginoon. Alam ng Panginoon na kahit gumagawa siya ng kautusan, yung tunay na, 'di ba? Yung tunay na? Yung tunay na pananampalataya sa Kanya or hindi pa niya tinatanggap ang Panginoon sa buhay niya bilang sarili niyang tagapagligtas. Okay. So, malapit ka na dun, sis. Actually, bigyan ko kayo ng clue. Ang sagot dito sa dilemang ito ay andun sa pinag-usapan natin ngayon sa lesson. Okay? So, sobrang lapit na. Siguro, bigyan mo natin ng ibang ibang sige po. Pero, okay po yung inyong answer. Malapit na i-scratch nyo na yung surface. Malapit na doon. So, sige po. Any idea? Kung bakit ang sabi nung Young Richman, what do I lack? Okay. Sige po.
Any idea po? Sige po. So, yung siyang rich man, ulitin ko po ulit, lumapit siya sa Panginoon. Ang sabi niya, how can I gain eternal life? Ang sabi ni Kristo, o di gawin mo yung 10 Commandments. Ang sabi naman yung rich man, simula po pagkabata nagawa ko na siya. Ano pa po ang kulang ko? Okay? At ang sabi ni Kristo, yung alam na natin sa storya. Sige po, sis. Siguro po, ang kulang ng rich man, pananampalataya. Hindi pa natin inaano yung kulang niya kasi yung kulang niya sinagot naman ni Kristo eh. Ang question doon, bakit kaya sa tingin niya after niya nagawa yung mga bagay na yun, bakit niya pa rin tinanong, what do I lack? Nagawa niya naman yung 10 Commandments eh. Bakit nagtatanong pa rin siya, ano pa bang kulang ko? Yan. Kasi po, ang pananampalataya ay hindi ginagawa. Dahil sa pananampalataya, kaya nagagawa natin ang kautusan. Oh, I think malapit-lapit na. Okay. Sige po. Next muna tayo. Brother Raymond, how about you? Sige. What do you think? Pwede pong pabigay po ng mic. Doon po sa, magandang umaga muli sa bawat isa. Doon po sa encounter nung dalawa, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, yung tungkol doon sa 10 Commandments, di ba sinabi niya, simula nung bata pa ako, nagawa ko na lahat yan. Ibig sabihin, alam niya yung batas. Alam niya, simula nung maliit siya, maaaring tinuro ng magulang niya o minana niya sa magulang niya, yung batas na, sabi nga 10 Commandments, alam niya. Pero ginagawa niya yon, maaaring ginagawa niya dahil yon ang nakasanayan ng kanyang pamilya na makareliyoso. Pero nakita ng Diyos yung puso niya. Dahil nung tinis siya ng Panginoon na kung nagawa mo na lahat yan, liban sa isa. Ibig sabihin, nakita ng Diyos yung puso niya na yung paggawa niya sa batas, pagsunod niya sa batas, maaaring sabihin nga natin sa ayop na hindi ako nagkamali, yung pakitang tao doon sa panahon nila dahil mayaman siya eh. Kita siya ng mga tao sa paligid. May influensya siya. Ibig sabihin, maaaring araw-araw siya nasa simbahan kasi nasunod nga niya eh. Doon sa bagay na yun, nung na-encounter siya ng Panginoon, isa lang ang hiningi sa kanya ng Panginoon. Tinis talaga yung puso niya eh. Maaaring ang puso niya wala talaga sa Diyos eh. Ang puso niya, nandoon sa kayamanan niya. Dahil nung tinis siya ng Panginoon na liban sa isa, nung tinanong niya ano yon, ang sinabi ng Panginoon, ibigay mo lahat. Doon sa bagay na yan, nung sinabing ibigay mo, nalungkot siya. At naniniwala po ako na doon sa yung reaction niya na maaaring sabi niya, bilang tao, ba't ko'y pamimigay ito? Pinagpaguran ko ito. Simula nung bata pa ako, maaaring minana ko na itong mga kayamanang ito sa mga magulang ko. Tapos ipamimigay ko lang diyan sa mga dukha nasa paligid, sa mga mahihirap. Kaya nung time na yon, hindi kayang tapatan ang eternal life ng pera kung meron siya. Kaya ang aking pananaw doon, nakita ng Diyos yung puso niya na hindi talaga siya tumubod sa Panginoon. Na, kumbaga, ginagawa lang niya yon dahil nga sa salitang yung magulang niya, maaaring ganun din, kaya siya sumunod din. Sinusunod din niya yung 10 Commandments. Para makita din siya ng tao na sabihin ng mga tao, oy, nagmana yan sa magulang niya, yung reliyoso yung tatay, nanay niya, mayayaman sila. Oh. Pero, bukod tanging isa lang ang bagay na I hope na hindi ako nagkamali, nung yung tinis siya ni Lord, na
ipamigay mo, yung salitang ipamigay, ay sa panahon ngayon, ay siguro, wala siguro taong ipamigay lahat ng kayamanan niya eh. Para sumunod sa Panginoon. Lalo milyones. Wala siguro. Tanging ang talagang, ito kasi, maring masasabi natin na magiging example ito sa kasalukuyang panahon ngayon eh. Na marami din ganong sitwasyon na masasabi natin na-encounter natin sa paligid, sa kapitbahay, sa kamag-anak na nasunod nila yung 10 commandments. Marami ngayon na magkakausap mo sila eh. Ay, nasunod ko na yan ang 10 commandments na yan ng Panginoon. Memorize ko pa nga yan eh. Pero yung puso nila, wala sa Panginoon. Okay. Yan lang po ang aking pananaw. Salamat po. Magandang umaga. So, ayan. Okay. Thank you very much po doon sa inyong at which is yung lahat naman po ng inyong mga answer are all correct, no? So, yung hindi lang dito na touch is yung itong pinaka-importanteng bagay. Ano yon? Nagawa niya yung 10 Commandments, no? Hindi natin alam yung context noon. Though ang sabi nga ni Brother Raymond, which is tama rin naman, possible na sumusunod siya at naging tradisyon ng kanilang pero wala naman tayong nakitang na gano'n. So just to be safe, let's stick doon muna sa text na yon na sinunod niya. Dahil gusto niya nga magkaroon ng eternal life, kaya niya sinunod. So ibig sabihin, meron siyang leading na sumunod sa Diyos, pero ang nasa isip niya, para makasunod ako sa Diyos, kailangan ko itong sundin. Ay, yes po. Opo. Huwag niyo po munang i-spoil kasi alam niyo tong Sa tingin ko po, yung bakit sinabi ng Panginoon, isa lang ang kulang, nasunod mo, sabi mo, sinunod mo, bata ka pa lang. Di ba ang lesson nga natin, harmony? Huwag niyo po muna, Pastor, sagutin. Huwag niyo muna sagutin. Sige, ikaw na. Kasi ma-spoil. So, ayan. So, ayun na, papunta na doon yung sagot ni Pastor. Pero, ang isang dapat ninyong maintindihan sa storyng ito, hindi sapat ang pagsunod sa commandments ng Diyos para maligtas. Hindi nakaliligtas ang pagsunod sa commandment ng Diyos. Alam niyo kung bakit specifically ang binanggit ng Diyos yung hindi niya pa nagagawa? Alam niyo kung bakit kahit na nagawa niya na, naghahanap pa rin siya, ano bang kulang ko? Kasi hindi po sasapat, hindi ka mapapalaya ng pagsunod mo sa batas. Hebrews 9, chapter 13 to 14, babasahin ko yan bago tayo mag-end para tindihan niyo. Verse 13, for if the blood of bulls and goats and the ashes of heifer sprinkling the unclean sanctified and purified the flesh. Ibig sabihin, pag sila ay nagkasala noon, mag-o-offer sila ng goats para paduguan, para sila ay patawarin ng Diyos. Kasi ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan yung pagpapatugo na yon, hindi yung rituales ng mga pagan. Yung pagpapatugo na yon, ibig sabihin, yung dugo na dumanak doon ay kapalit nung dapat dugo na ikaw dapat ang mamamatay. No? So, blood for a blood. Ngayon, malilinis lang daw noon ang flesh. Ang pagsunod sa commandments, ang pagsunod sa tradisyon ng mga Hudyo ay para lamang sa laman. Pero tingnan niyo sa verse 14. Paano pa kaya yung dugo ni Kristo? Ano yung nagagawa ng dugo ni Kristo? Who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge, tingnan niyo to, ano yung sabi? Purge your what? Purge your conscience from what?
dead works to serve the living God. Ibig sabihin na pinapakita dito, kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, isang mapapatunayan dito. Wala kang kayang gawin na sasapat para makakuha ng kaligtasan. Masisira yun lahat pag naintindihan mo yung gospel ay pawang grasya lamang. Lahat ay trabaho at pinagpaguran, buhay ang binigay para lang maligtas tayo. So, bakit ang sabi nung young rich man, ano pang kulang ko? Kasi hindi sapat yung pagsunod. Ang sabi ni Kristo, may kulang ka pa. Ano yun? May isa ka pang hindi sinusuko. May isa ka pang hindi binabago yung isip. Repent at sumunod ka sa Diyos. Hindi ibig sabihin ng repent, magsisi ka sa kasalanan mo, ha? Baguhin mo ang iyong isip. I-surrender mo yung ayaw mong i-surrender sa Diyos. And you will get the life na promise ng Diyos eternally. Nakaupo ba natin? Hindi sapat ang batas. Pangalawa, a fully surrendered life sa Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit yung young rich man, kahit na nagawa niya ng lahat, hinahanap niya pa rin, ano pang kulang sa akin? Anong pwede ko pang gawin? Pero nung narinig niya yon sa Panginoon, ibigay mo yung lahat ng meron ka, bigla siyang tumalikod. Bakit? Kasi hindi niya kayang tanggalin yon. Pwede natin i-apply yon sa mga meron tayo sa buhay natin na nakapagpipigil sa atin na lumapit sa Diyos, mag-repent at manampalataya sa Kanya. Kung meron ka pang ganun, baka ikaw tong young rich man. No? Nakuha po ba natin? Okay? Sige po, Pastor. Pangalawa po doon sa sinabi ni Preacher David, sabi kasi nung halos attorney po yun, mayaman kasi siya eh. Lahat ng mga mayaman ng panahon, nag-aabugas siya. Sabi niya, sinusunod ko po ang 10 utos. Bigla ng Panginoon, tinignan nga yun, sama naman yung puso niya. Eh kung totoong nagawa mo yun, bakit hindi mo ibigay na yung kapwa at ibigay mo yung pera mo? So wala siyang na-apply doon mga kapatid. Ang sabi lang niya, sinusunod niya, pero wala siyang application. Eh, di ba yung love your enemy as you love yourself, yun yung 5 to 10, huwag kang ganito, huwag kang ganyan, huwag kang papatay. Di ba, love your enemy yun, o love yourself, katulad ng iba. So yun ang pinakita sa kanya, pinamukha sa kanya ng Panginoon, oo, sinusunod mo 10 utos, na-apply mo ba? O ngayon, ito ang example niya. O ipamigay mo yan. Kung talagang 10 utos sa inasunod mo, igalang mo magulang mo, at ina, di ba? Ano pang susunod? Huwag kang papatay. So, nung pinaiksiyan pa yun sa New Testament, ibigin ang Diyos sa buong puso at isip at kaluluwa, at ang pangalawa na lamang ay ibigin ang iyong kapwa. Eh, sabi mo, sinusunod mo eh. Eh, tapos sabi ng ipamigay mo, ay hindi pwede. So, hindi niya po natutupad ang kanyang alam at pinag-aralan. Yun po ang pinabi ng Panginoon sa kanya. Ang dami mong kulang, hindi lang isa eh. So, sana po nakuha at naintindihan niyo po yung parable na yun. Napakalalim nun. At tama naman yung ni Preacher David, kung tayo ba mayroon pang tinatago. Alam natin ang Word of God eh. Pero pag may hinihingi ang Panginoon, wag naman to, akin lang to eh. Ito yung gusto ko eh. Hindi natin binibigay sa Panginoon. At may kaalisun nito mamaya, abangan nyo po ang second part ng question na ito. Thank you so much. Okay, so ayan, sana may natutunan kayo next Sunday. Pag-aaralan na natin yung relation ng law and ng gospel. No? So, sana ang law sa atin ay hindi naging limitation, hindi naging restriction sa atin, kung hindi, dapat pagtapos itong klase na ito ngayong araw na ito, ang manatili sa isip nyo, pinapakilala pala ng batas ang kasalanan. Okay, let's all stand up, let's pray. At pagtapos ito ay tatawagin ko na si Brother Raymond, tuloy-tuloy na po tayo. Let's pray. Lord Heavenly Father, thank you Panginoon sa araw na ito. Salamat Panginoon sa napag-aralan namin. Salamat Panginoon sa aming very focused na study about the law. We pray as Panginoon na hindi rin po kami maging dogmatic at hindi kami Lord maging strictly doon Panginoon sa paghawak ng mga batas na ito. Kundi Panginoon, i-consider namin ang justice, kung meron kaming pwedeng matulungan
pwede mano, Panginoon, tulad ni Rahab, Lord, i-bless niyo po kami, wag magkasala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa inyong puso. Salamat, Lord. I-bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-uusap na ito further. At Lord, i-bless niyo po ang service at kayo, Panginoon, ang mapurihan. Wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? We have a 3-minute break muna, yung mga gusto mag-CR, then we will start at 10:30. Brother Raymond?